Makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang umaga mga bata, tayo ay nasa ikalawang linggo ng ating aralin mula sa MPB na may paksang nakapagbibigay ng interpretasyon sa mapa ng silid-aralan, paaralan, at nakikilala ang letrang W. Sa pagtatapos ng ating aralin, ikaw ay inaasahan na naisasagawa ang mga sumusunod. Sa gabay ng inyong magulang, sagutin ang ano ako magaling. Piliin ang titik ng tamang sagot. Ngayon naman, sagutin natin ang ano ang balik-tanaw ko. Panuto, piliin ang mga panghalip sa pangungusap at isulat sa tamang kahon. Unang bilang, ako ang maglilinis ng bahay. Alin ang panghalip sa pangungusap? Ang panghalip ay ako. Anong uri ng panghalip ito? Ito ay panghalip, panao. Pangalawang bilang, siya ang aking kaibigan. Alin ang panghalip sa pangungusap? Ang panghalip ay siya. Anong uri ito ng panghalip? Ito ay panghalip, panao. Pangatlong bilang, aalis kami bukas ng umaga. Alin ang panghalip sa pangungusap? Ang panghalip sa pangungusap ay kami. Anong uri ng panghalip ito? Ito ay panghalip, panao. Pang-apat na bilang, sa iyo ba ang lapis na ito? Ang panghalip sa pangungusap ay iyo. Anong uri ng panghalip ito? Ito ay panghalip, paari. Panglimang bilang, sa akin ang maliit na bag sa mesa. Alin ang panghalip sa pangungusap? Ang panghalip ay akin. Anong uri ng panghalip ito? Ito ay panghalip, paari. Ngayon naman, tayo ay magbabasa ng isang maikling kwento na may pamagat na Si Wako ang Matalinong Kwago. Muling isinulat ni Maribel D. Leyza. Si Wako ay isang kwago. Kakaiba siya sa lahat ng kwago. Siya ay mahilig magbasa at magsulat. Hindi siya tulad ng ibang kwago na tulog ng tulog. Lahat ng aklat ay binabasa ni Wako. Isang araw, nagpulong ang lahat ng mga kwago upang parusahan si Wako. Ngunit ipinaliwanag ni Wako ang kahalagahan ng pagbabasa at ng pagiging marunong magsulat. Sinubukan ni Wako na magkwento, nagulat ang matatandang kwago sa galing ni Wako. Lahat ng mga kwago ay tuwang-tuwa na makinig sa kanya. Tinuruan sila ni Wako na magbasa at magsulat ng bilang. Magmula noon ay nagbago na ang buhay ng mga kwago. Hindi na sila tulog ng tulog. Sila ay naging mahilig sa pagbabasa at pagsusulat. Naging modelo para sa kanila si Wako.
Tingnan ang mga nasa larawan. Ano nga ang tawag natin dito? Mahusay. Ito ay isang mapa. Ano ba ang ibig sabihin ng mapa? Ang mapa ay ginagamit upang malaman ang kinalalagyan ng isang tao, bagay o lugar. Ang mga ito ay maaaring nasa kaliwa, kanan, itaas, ibaba, likuran o harapan ng isang lugar. Tignan mabuti ang mapa. Saang bahagi ng paaralan makikita ang palaruan? Ito ay makikita sa kaliwang bahagi. Pangalawang tanong, saang bahagi ng paaralan makikita ang klinik? Ito ay nasa kanan na bahagi ng paaralan. Pangatlo, saang bahagi ng paaralan makikita ang halamanan? Ito ay makikita sa harapan ng paaralan. Pang-apat na tanong, ano ang makikita sa gawing kaliwa ng paaralan? Makikita ang palaruan. Panglima, anong estruktura ang makikita sa kanang bahagi ng paaralan? Makikita natin ang klinik. Ano ang kahulugan? Ano ang nakikita niya sa larawan? Ito ay isang tauhan sa kwento na ating binasa, si Wako. Anong letra nagsisimula ang pangalan ni Wako? Tama, ito ay nagsisimula sa letrang W. Ano ba ang tunog ng letrang W? Ang tunog ng letrang W ay W, W, W. Kayo nga mga bata? Sabayan ninyo ako sa pagbigkas ng ngalan ng mga larawan. Wendy. Willie. Walo. Walis. Watawat. Sa inyong mga kwaderno, sipiin ang modelo ng 5 beses sa inyong papel pagkatapos ihambing ang gawa sa huwaran. Ang tamang pagsulat ng titik W. Kapag tayo ay susulat ng malaking titik, tayo ay nagsisimula sa asul na linya. Kung tayo naman ay magsusulat ng maliit na titik, tayo ay magsisimula sa pulang linya. Tukuyin ang titik at ang tunog ng mga titik. Letter M. Letter S. Letter A. Letter I. E. Letter O. Letter E. Letter B. Letter U. Letter T. Letter K. Letter L. Letter Y. At letter W.
Sabayan naman ako sa pagbasa ng mga pantig at salita. Ma, me, mi, mo, mu. Ba, be, bi, bo, bu. Ka, ke, ki, ko, ku. Ya, ye, yi, yo, yu. Sa, se, si, so, su. Ta, te, ti, to, tu. La, le, li, lo, lu. Wa, we, wi, wo, wu. Wa, lo, walo. Wa, la, wala. Wa, lis, walis. Wi, ka, wika. We, na, wena. Wo, wi, wowi. Dalawa, dalawa. Diwata, diwata. Watawat, watawat. Kawali, kawali. Ano pa ang gagawin ko? Panuto, sagutin ang mga tanong sa tulong ng mapa ng silid-aralan. Sa gawaing 2, buuin ang pangalan ng mga larawan sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga pantig sa loob ng kahon. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Ano ang kaya kong gawin? Ngayon naman ay nais kong makita ang inyong husay sa pamamagitan ng paglikha ng isang mapa ng silid-aralan sa pamamagitan ng pagsunod sa sinasabi ng panuto. Ano ang kaya kong gawin? Panuto, basahin ang mga pangungusap at sagutin ang tanong. Isulat ang sagot sa patlang. Sa gabay ng inyong mga magulang, sagutin ang kamusta na ang target ko. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Ano pa ang kaya kong gawin? Basahin ang maikling tula at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Para sa huling gawain, sagutin ang refleksyon. Masayang pagbabahagi!